Eto mga kapatid, bigyan po natin ng reaksyon. Ito pong naging press conference po kanina ni Ortega, Joel Chua at ni Kong Hoon ng Good Governance po and Public Accountability na ginagawa pong pagdinig sa Office of the Vice President mga kapatid. Pakinggan po natin ang mga naging banat nitong mga buayang politiko na ito, no? Kung paano na naman po nila binakbakan si Vice President Sara Duterte, pakinggan po natin kung ano po ang kanilang mga ginawang banat, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo, ay hapon po sa inyo. Makinig kayo guys ha, pakinggan natin kung ano na naman pagsasabi nito mga bugok na to. Marami pong mga miyembro ang nagtumawag po sa akin patungkol po dito sa issue na to. Kaya po kami po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung committee hearing for tomorrow to pave way sa investigasyon po ng NBI nang sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung complaint po dito dahil naniniwala po kami ito pong issue sa NBI ay napakahalaga at ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay Napaka-OA nyo talaga. National security. Ewan ko sa inyo, Joel Chua, talagang ang OA nyo as in. These are both equally important na proceedings, especially itong hearings din natin in aid of legislation. Pero napaka-importante din po na masagot po yung mga tanong at kaukulang investigasyon po ng NBI. Kasi hindi naman po biro to. These are grave threats. Sabi nga po ni Chair, national security is at stake. And nakakabahala po, saka nakakatakot. Ako nga po mismo natatakot nung narinig ko po yung mga threat na ganun. Hindi nakakatakot. Ortega, talagang overacting lang talaga kayo. Talagang gusto nyo lang na mapasama si Vice President Sara Duterte. Eh, yun lang yun. Committee para hindi harapin ni Vice President Sara, lalong-lalo na yung sabina sa kanya ng NBI. Dahil napakalaking usapin ito, lalong-lalo na patungkol sa national security ng ating bansa. Dahil nakita naman natin na talagang pinagbantaan niya ang buhay ng ating presidente, ang ating buhay ng ating speaker, ang buhay ng ating first lady. At lalong-lalo na may mga kaso pa siya na kailangan niyang harapin, no? So, talagang tama din yung naging desisyon, no, ni Chairman Joel na ipagpaliban yung yung hearing bukas and harapin ni VP Sara yung mga reklamo at saka yung mga issue sa kanya, no, at mga kaso na kailangan niyang harapin sa NBI. Harapin niya, Kong Hoon. Huwag kang masyadong atat, Kong Hoon. Masyado kang maraming sinasabi. Ek ka naman, kaloka ka. I-quote ko na lang po yung kumalat na mga text messages. In the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is improve the lot of all Filipinos. Ito daw yung message ni Presidente sa House leadership. Ito ang tanong dyan mga kapatid. Susundin kaya ni Martin Romualdez ang pakiusap ni Bongbong Marcos? Kung talagang si Bongbong Marcos talaga ang may kagustuhan nito na wag ipa-impeach si Sara Duterte, ba't hindi siya mag-press conference? Magpatawag siya ng mga media na tinututulan niya ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ganun lang kadali yun. Kung talagang gusto niya, di ba? Duda tayo rito mga kapatid. Pero kung ang pinag-uusapan impeachment, lahat naman ng tao, no, may karapatan na mag-file ng impeachment. At siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan, no, ng mga bawat miyembro ng Kamara kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file. Dahil siyempre hindi naman natin po pwede ring pigilan, no, ang mga miyembro ng Kongreso pag mayroong gustong miyembro na sumuporta sa isang impeachment complaint. Pero kami kasi sa administrasyon, hindi pa nga namin pinag-uusapan, no, patungkol sa impeachment dahil abalang-abala nga kami, no, lalong-lalo na dito sa aming mga gawain sa Kongreso. Talagang gusto natin malaman kung ano yung katotohanan, gusto nating malaman kung ano ba talaga yung mga nangyari patungkol siyempre sa confidential fund, no, ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund, no, ng Department of Education. At nakikita rin natin na abala din kasi yung ating mga enforcement agencies, so katulad ng DOJ, NBI, no,
mga kapulisan sa pag-iimbestiga kung may nilabag bang batas, no, ang ating Vice Presidente. Lalong-lalo na sa technical malversation, kung may nilabag ba siyang plunder, kung may nilabag ba siya sa Anti-Terrorism Act. No? So tingin namin yun ang mas importante na kailangang bigyan ng importansya yung mga reklamo na yon sa ating Vice Presidente. Ngayon po ang panahon na pinakamadami pong ganyan, yung mga balibalita sa mga maririnig natin na kung ano-anong sinabi ng ganito, sinabi, balita ni ganito. But as you can see in the House of Representatives, hindi naman po kami nalihis. Hindi rin po kami natamaan ng mga iba't ibang diversionary tactics. Kahit na marami pong balita sa labas, marami pong noise coming from the outside, the House of Representatives has been very consistent that we were focused on issues of legislative inquiry, issues po dito sa mga hearings natin. And we will continue to do that, no? Siguro po kailangan ma-verify din po yung mga kumakalat na information na yon. But as far as the House is concerned, as far as kasama po namin si Chairman Joel, nakafocus po kami dun sa mga iba't ibang hearings, hindi lang po sa Blue Ribbon, but also the Quadcom. So yun lang po. Salamat. Yan na nga, yan ang sinasabi sa inyo, di ba? Ang kaliwat kanan kayong investigasyon, wala naman pong nangyayari. Ano ba nangyari? May nagawa ba kayong batas? Hanggang ngayon nga, nakailang hearing na kayo. Ubus na ang pera ng taong bayan sa patuloy niyong paghihirig na wala namang napatutunguhan. Sa Sergeant at Arms para ma-verify po yung talagang health condition ni Attorney Lopez. Once na nakatanggap na po kami, that's the time na pag-uusapan po namin at pagdidesisyonan po ng mga committee kung ano po ang aming gagawin. So sir, pwede siyang ma-release na on Saturday or tuloy-tuloy lang po siya doon sa VMMC? Well, sa ngayon, hindi pa namin napag-uusapan yan. Ang natakil pa lang po kanina is yung issue para po bukas. So siguro once na nakatanggap na po kami ng report from the Sergeant at Arms, that's the time para tayo po ay i-report din natin to sa mga kasama rin po natin sa committee. In addition doon sa sinabi ni Chair Joel, no, you have to understand, no, na hindi ito desisyon lamang ng isang tao. Kailangan pagdesisyonan din ito ng isang buong komite, which is the Blue Ribbon Committee. Kailangan ding makuha din natin yung recommendation galing sa Office of the Sergeant at Arms kung ano talaga yung kalagayan ni Attorney Lopez, at kailangan din makausap yung mga doktor niya para malaman din kung ano ba talaga yung totoong medical condition niya. So it is just right, no, na naging cautious din si Chairman Joel Chua dahil gusto rin ng komite na masiguro na nasa maayos at magandang kalagayan si Attorney Lopez bago siguro siya uling humarap sa komite ng Blue Ribbon. Thank you, Sandro. Marian? May nalalaman pa kayong gusto malaman ang kalagayan bago humarap. May concern pa pala kayo sa tao? May naaawa pa pala kayo? Wag! Tuluyan nyo na yung panggigipit nyo, ang kakapal na mga mukha nyo. Ito ko kagabi. Kaya medyo yun muna ang pinagtuunan ko ng pansin ngayon. Kaya until nakatanggap nga po ako ng mga tawag sa mga kasama ko because eto nga po yung naging concern nila. So yun po muna yung aking pinag-focusan. In the meantime, ayusin ko po muna yung mga naging biktima po ng sunog sa distrito ko. Sir, Oo, Joel Chua, unahin mo yon. Kasi alam mo kung bakit? Nanganganib ang kandidatura mo sa pagka-congressman ng Maynila. Alam mo, swerte mo na lang talagang napakapalad mo pa kapag nakabalik ka pa sa Maynila, kapag nakabalik ka pa at nahalal ka pa dyan sa Maynila at nakabalik ka pa sa Kamara. Ipagdadasal ng mga tao na huwag ka nang makabalik dahil sa mga ginagawa niyong pambababoy, ang kakapal na mga mukha niyo. Confidential fund ng Department of Education. Ang pakiusap ko lang, sana mag-concentrate tayo doon sa kung ano ba talaga yung tunay na usapin. Ang tunay na usapin dito is may nawawalang pera ng ating gobyerno. Hindi naging tama yung paggastos. Nagkaroon ng kapabayaan sa pag-handle, no, ng confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education, at kailangan may managot dito. Doon tayo mag-concentrate. Kasi alam naman natin na itong mga ibang issue na ito na kanilang sinasabi at kanilang inilalabas is diversionary tactics lang ito sa pag-iwas sa responsibilidad ng ating Vice Presidente. Napakasimple lang naman ito. We want transparency, we want accountability, at kung sino may kasalanan, siya ang dapat managot. Sige Jefferson Konghun, kayo rin, ilabas nyo rin ang audit nyo
kung saan nyo ginagamit ang pondo ng taong bayan. Ang mga na-allocate sa inyong budget, sa inyong mga distrito, saan ba napupunta? Meron ba liquidation? Meron ba nagli-liquidate sa inyo? Kung papaano nyo binababoy ang pera ng taong bayan? Ang tigas ng mukha nyo, ng question sa iba. Pero yung sarili nyo ang pondo, hindi nga alam ng taong bayan kung papaano nyo na-disburse yung pera nyo, kung papaano nyo ginagamit. Kung ginagamit nyo ba sa sarili nyong buhay o itinutulong nyo ba ito? Ang titigas nyo talaga. Na ginagawa namin dito sa House of Representatives. Sir, she also made another statement po regarding naman po doon sa planong pag-file ng violation nga po ng anti-terrorism law. Ang sabi po niya, sinusubukan daw po nila to reach yung aking properties, yung assets niya, yung violation nga daw po nito, ay ginawa nila kay Kong Arnie Teves. They are doing the Arnie Teves playbook. Your comments. Well, again, no, this is another, a statement of the Vice President na sana pag-isipan niya mabuti, no? Dahil iniisip niya, there is a grand scheme na pinagtutulungan siya. Pero actually, ito yung resulta ng kanyang mga pinagagagawa, no, at pinagsasabi. Although sa nakikita ko, no, ito personal na opinion ko, nakita naman natin yung yung batas na ipinasa nila sa terrorism, no? At talagang nakita naman natin na meron siyang violate doon. Pero kailangan nating hayaan, no, na ang Department of Justice, ang NBI at ang ating mga law enforcement unit na mag-imbestiga kung talagang may nilabag ang ating Vice Presidente. At kung nakita nila na may nilabag, nararapat lamang na filean talaga siya ng kaso kasi may nilabag siyang batas, kailangan siyang papananagutin. Actually guys, tama talaga si Vice President Sara Duterte. Actually, ganito yung ginawa nga kay Arnie Teves eh. Dito nila tinira. Dito nila tinira sa anti-terror law na to, mga kapatid. Kaya talagang tama ang hinala talaga ni Vice President Sara Duterte dito. Dito siya titirahin para ma-freeze yung mga asset niya, mahalugog yung mga properties niya, makalkal ng gobyerno para hindi siya makakilos sa darating na eleksyon. Kaya tamang-tama talaga, mautak talaga si Vice President Sara Duterte. Talagang alam niya talaga kung ano yung sinasabi niya. Ito lang mga bugok talaga to, mga ano na to eh, mga congressman na to eh. Interview kung may ground. So, base po sa aming investigasyon, maliwanag naman po yung ground. Ang tanong lang naman po dyan kung ito po ay itutuloy. Tutuloy po ba, sir? Sa ngayon, wala pa nga po na pag-uusapan, kagaya po ng binanggit ko. Kaya nga nagugulat po kami kung saan po nanggagaling yung mga ganyang salita. Dahil unang-una, syempre, alam naman po natin yung sitwasyon ngayon. By next year, election na. So, lahat busy. So, kaya hindi ko po masagot kung totoong magkakaroon ng impeachment dahil by February, start na po ng national campaign. By March, start na po ng local campaign. So, yun po ang hindi ko po masagot. Joel Chua, bakit hindi mo masagot? Subukan nyo ipa-impeach. Subukan nyo ipa-impeach para alam nyo kung ano ang mangyayari sa inyo. Nakataya dito ang karir ng maraming politiko sa ginagawa nyong kagaguhan dito sa House of Representatives. Subukan nyo ipa-impeach si Vice President Sara Duterte para magkaalaman tayo. Ayun lang yung masasabi natin dyan, mga kapatid. Talagang ito ay ginagawa nilang From Philippine Star, you're recognized. Good afternoon po, sir. Sir, between the President and the Vice President, do you think it could lead to political crisis? Bumabagsak. Maganda na po yung economy natin. Nagkakaroon na naman po ngayon ng downfall sa investment sa stock market dahil po dyan sa issue na yan. Yung rift siguro, hindi ko alam kung proper word yung rift. Pero definitely, iba naman po yung nag-aaway sa inaaway. So, ang pananaw ko po dito kasi inaaway nila yung Pangulo eh. So, kitang-kita naman po, it's very obvious na sisi dito, sisi dyan. Pero at the end of the day, we all should be accountable for our actions. And as we all know the President, alam naman po natin yung Pangulo, talagang kung pwedeng magtrabaho na lang siya, magtatrabaho na lang po siya para sa ikagaganda ng bansa. Pero syempre, he won't take this sitting down. Dinet-threat ka po. So, kahit sino po sigurong mamamayan, ganun din po ang response sa nangyari. But again, I think the President is working and he feels na he should be above itong mga nangyayari ngayon, but tao lang po siya. So, kailangan niya pong magtrabaho para nga po, yun nga, masolusyonan pa rin. At kung magkaroon man kung parang ang tingin ng tao ay political crisis, naka-back up po, saka steady po yung foundation natin, especially po sa ating economic sector. Alam po ninyo ako, sa totoo lang, nalulungkot po ako dahil nung ako po'y nagsimula dito sa Kongreso, ako po'y hindi kabilang
sa kanilang partido. Hindi po ako kasama sa unit team. Kaya lang po, ako po bilang isang mambabatas, ako po kasi naniniwala na lahat po tayo, people have spoken, nagsalita na po ang tao nung eleksyon. Dapat po lahat kami, we should rally behind the president. Why? Because kung ang presidente po ay naging matagumpay, ang bansa po natin ang makikinabang. And it will redound to the benefit of the people. Pero kung ang presidente po ay hindi naging matagumpay, ang kawawa rin po ang bansa natin. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan. Vice President, yung daw sinabi po niya ay conditional threat without pledge. OA daw po yung mga nagre-react. Actually, wala naman pong conditional threat sa batas. Ang threat is a threat. So, kung ano man po, at lahat naman po tayo, siguro napanood natin. So, medyo disturbing po talaga. At saka talagang worries. Nakakabahala po talaga yung mga binitawan na salita. Kaya nga po, kami po sa mga kasama po natin dito sa committee, ito ibinibigyan namin ng top priority. Dahil buhay po ng Pangulo ang nakataya dito. Ito yung masasabi natin dyan mga kapatid na talagang wala na po. Talagang ano na po ito, talagang gitgitan na po talagang sukdulan na po ang kanilang galit kay Vice President Sara Duterte. Talagang hindi po nila to titigilan hangga't hindi po ma-i-impeach talaga si Vice President Sara Duterte. Kahit na sabihin pa ni BBM, kilala naman po natin na si BBM weak naman po talaga mga kapatid. Alam naman po natin yon, wag na po tayong magbulag-bulagan dito. Talagang alam nila talaga at gusto nila talagang mapatalsik sa Vice President Sara Duterte. Kaya kahit anong pigil niya ni BBM na wag ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, ang tanong, pakikinggan ba yan ni Speaker Martin Romualdez at ng mga aso nito sa House of Representatives? Hindi na makikinig yan. Sarado na ang utak ng mga yan. Kaya pipilitin nila kung ano yung gusto nilang mangyari. Kaya ito ang pinagtataka natin Puro sila may nakikitang paglabag, puro sila may nakikitang i-file nyo na kung gusto. Bakit wala pang nagpa-file? Kung gusto nyo mag-file ng impeachment, mag-file na kayo, hindi yung puro drama kayo. Hindi yung puro drama ang ginagawa nyo, pag-atake. Hindi na ito ang tunay na problema ng bansa. Hindi na ito ang tunay na nangyayari. Ang daming kinaharap na problema ng bansa. Nakakapagtrabaho pa ba kayo? Kayong mga Congressman Kong Hun, Joel Chua, ikaw Ortega, nakakapagtrabaho pa ba kayo? Nakakapaglingkod pa ba kayo ng maayos? Sa nasasakupan nyo? Umulan, bumagyo, nandyan kayo sa House of Representatives. Diyan na ba kayo nagsisitulog? Talagang wala na to mga kapatid. Ano masasabi nyo? Bigyan nyo po ng comment dyan sa ating comment section at iisa-isahin po natin. Maraming salamat po.